Si Kapitan Tiago ay pandak, hindi kaputian, may bilugang mukha at may katabaan. Siya'y mukhang bata kaysa tunay niyang gulang, kaya't aakalain siya'y nasa pagitan lamang ng 30 at 35 taon. Ang maliliit niyang matay hindi singkit, at ang ilong ay hindi rin sarat. Siya'y nananabako at nagnganganga na siyang nakapagpapangit sa kanya dahil sa pag-iipon ng hitso sa isang pisngi. Itinuturing si Kapitan Tiago na isa sa pinakamayaman sa Binundok dahil sa malaki ang inaani niya sa kanyang lupain sa Pampanga at Laguna, lalong-lalo na sa San Diego. Ang kalakal na apyan ay kalakal nila ng isang Tsino. Ito'y nagpapanhik sa kanya ng maraming salapi. Hindi mapag-aalinlangan ng malapit sa Diyos si Kapitan Tiago sapagkat ang salapi niya'y nakabili na ng kabanalan. Sa isang silid ng kanyang tahanay naroroon ang lahat ng santo at santang kanyang sinasamba. Naging malapit din si Kapitan Tiago sa pamahalaan sapagkat hindi siya lumalabag sa batas. Ang paniniwala niya ay hindi siya Indio, kaya kapag nakarinig ng pangmamata sa kababayan ay hinihigitan pa niya ang pang-aalipusta. Nahalal si Kapitan Tiago na Gobernador Filio o kapitan ng mga samahan ng mga mestizo sa kabila ng maraming tutol sa paniniwalang siya'y hindi mestizo. Nag-iisang anak si Kapitan Tiago ng isang mayamang mangangalakal ng asukal sa Malabon. Ang napangasawa niya ay si Tia Alba, isang maganda at butihing babaeng taga Santa Cruz. Namili sila ng lupain sa San Diego at dito nila naging kaibigan sina Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Ang di pagkakaroon ng anak sa loob ng 6 na taong pagsasama ang nagtulak kay Doña Pia na isagawa ang pagsasayaw sa Obando sa payo ni Padre Damaso. Dininig ang dasal ni Doña Pia, siya'y naglihi, ngunit ang pagdadalang tao'y napuno ng kalungkutan. Pagkapanganak, siya'y pinapitan ng lagnat na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Si Padre Damaso ang ninong sa binyag at ang bata'y pinangalanang Maria Clara. Lumaki si Maria Clara sa gitna ng pagmamahal ng kanyang tiya Isabel, ng kanyang ama at ng mga praile. Ipinasok siya sa beateryo ng Santa Catalina at nawalan ng kalayaan. 7 taon siya sa kumbento. Si Ibarra, na kababata ni Maria Clara, ay nagtungo naman noong mga panahong iyon sa Europa upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Makaraan ang ilang taon nilang pagkakalayo, ang kanilang mga amay nagkasundo na sila'y pag-isahing palad pagdating ng panahon. Pagkatapos makapag-agahan, ay nanahi si Maria Clara upang hindi mainip sa paghihintay. Napansin ni Kapitan Tiago na namumutla si Maria Clara, kaya ipinayo niyang magbakasyon ito sa Malabon o sa San Diego. Pagkabili mo ng damit ay tutungo tayo sa Malabon ng mga ilang araw. Wala rin lamang ang iyong inaama. San Diego na, pinsan. Maganda ang ating bahay roon. At isa pa, malapit na ang pista. Ikinagalak ni Maria Clara ang narinig, ngunit ang pagtigil ng isang sasakyan ay ipinagbago ng kulay ng dalaga. Siya na nga. Hala, mag-ayos ka habang nag-uusap sila tungkol sa inyong... Sige na, madali ka. Lumabas ang magkasi sa azotea upang iwasan ang alikabok na nililikha ng pagwawalis ni Tia Isabel. Hindi mo ba ako nalilimutan sa paglalakbay mo sa maraming bayang pinananahanan ng magagandang dalaga? Ang iyong alaalay kasama ko sa lahat ng sandali at siyang tanging aliw ng nalulungkot kong kaluluwa nang ako'y nasa ibang bayan. Ikaw ang sagisag ng aking lupang tinubuan, marilag, matapat, mahinhin at anak ng Pilipinas, ang lupaing nagmana ng dakilang asal sa Espanya
at nagtataglay pa rin ang namumukod na ugali ng isang bagong bayan. Naaalala mo ba noong tayo isama ng iyong ina upang maligo sa batis? Nag-aaral ka noon sa Ateneo kaya't sinasabi mo sa akin sa wikang Latin ang bawat ngalan ng mga bulaklak at mga halaman. Ngunit di kita pinapansin dahil hinahabol ko ang paru-paro at tutubi. Nawala ka at nang muli kang bumalik, ipinatong mo sa ulo ko ang putong ng mga bulaklak ng suha. Ako'y tinawag mong si Chloe. Kinuha ng iyong ina ang aking putong, tinikdik, saka inihalo sa gugo. Napaiyak ka at sinabi mong hindi nakaalam ng mitolohiya ang iyong ina. Tinawag kanyang hangal at ako'y nagtawa. Nagtampo ka sa akin at kaya ka lamang nangiti ay nang lagyan ko ng sambong ang loob ng iyong sombrero nang tayo'y pauwi na upang di ka mainitan. Nagalak si Ibarra. Kinuha sa kalupi ang isang papel at ipinakita ang ilang dahong nangingitim tuyo, ngunit mabango. Ito ang dahon ng sambong na alaala mo sa akin. Isang puti at munting supot ang kinuha naman ng dalaga sa kanyang dibdib. Iyan bang liham ko bago ako umalis? Wala ka namang ibang liham sa akin Binasa ng dalaga ang sulat ng pantay mata upang di mamasdan ang kanyang mukha. Ayaw kong umalis, ngunit ang katwiran ng aking ama, ikaw ay lalaki, kaya't katungkulan mong matutuhan kung ano ang buhay, at nang mapaglingkuran mo ang iyong bayang pinagkakautangan ng lahat. Sa piling ko'y matutulad ka sa sinabi ni Baltasar na halamang lumaki sa tubig, daway nalalanta munting di madidig, ikinaluluoy ang sandaling init. Napatayo si Ibarra na namumutla at biglang nagpasyang magpaalam. Bakit? Napano ka? Nakalimutan ko ang aking tungkulin ng dahil sa iyo. Dapat na akong umuwi sapagkat bukas ay kaarawan ng mga patay. Dinaraanan ng kalesang sinasakyan ni Ibarra ang masayang puok ng Maynila. Ang lahat ng kanyang namamalas ay nakapagpapagulutan ng maraming alaala, mga kalesa at karumatang paruot parito, mga taong may kanya-kanyang kasuotang Europeo, Chino at Pilipino, mga babaeng naglalako ng mga bungang kahoy, mga lalaking hubad na nagpapasan, restauran, at pati mga karitong hila ng mababagal na kalabaw. Naraanan din niya ang ilang bilanggong nakatanikala at nagpipison ng mga bato. Naalala tuloy niya ang pangyayaring sumugat sa kanyang alaala noong siya'y 11 taong gulang pa lamang. Nakita niya ang isang bilanggong patay na nakabulagta sa ilalim ng kariton at sa malapit ay 2 bilanggo ang patuloy sa paggawa. Pagdaan sa San Gabriel, nakita niya ang punong talisay na lalo pang naging bansot. Ang eskolta sa tingin niya ay lalo pang pumangit. Nakita niya ang magagarang sasakyang lulan ang mga kawaning inaantok sa pagpasok, mga militar, mga Chino at paring walang tibok. Namataan din niya sa isang magandang karwahe si Padre Damaso na nakapunot noo. Binati rin siya ni Kapitan Tinong na kasama ang asawa at 2 anak. Nakita rin niya ang pagawaan ng tabako na nakapagpaalala sa minsan niyang pagkahilo dahil sa amoy ng tabako. Ang lahat ng magagandang alaala ay napawi nang maparaan sila sa Hardin Botaniko. Naalala niya ang Hardin Botaniko sa Europa na umakit sa maraming tao. Tumingin si Ibarra sa malayo at nakita niya ang matandang Maynila na naliligid ng makakapal at nilulumot na pader. Napatingin din siya sa bagong bayan at naalala niya ang bilin ng kanyang gurong pari bago siya umalis ng Europa. Ang karunungan ay para sa tao, ngunit huwag mong kalilimutang natatamo lamang ito ng mga may puso. Ginto ang sinadya ng mga banyaga sa iyong bayan, kaya pumaroon ka rin sa kanilang bayan upang tumuklas din ng ginto.
Gayunman, unawain mong hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Pasakay na sana sina Tia Isabel at Maria Clara sa karwahe, ngunit tiyempong dumating naman si Padre Damaso at tinanong sila kung saan sila patungo. Sa biyateryo po upang kunin ang aking mga kagamitan. Aha! Aha! Tingnan natin kung sino ang makapangyayari. Ang di karaniwang anyo ni Padre Damaso nang ito'y umakyat ay nakabahala kay Kapitan Tiago, kaya't sa kanyang pangingilag ay halos lumuhod sa paghalik sa kamay ng pari na ipinagkait nito. May mahalagang bagay tayong pag-uusapan. Samantala, matapos makapagmisa ni Padre Sibila, ay agad itong nagtungo sa kumbento ng mga Dominikano sa Puerta de Isabel II. Pagdating, nagtungo siya sa isang silid at nang mabuksan ang pinto'y natambad sa kanyang paningin ang isang matandang paring may sakit, payat at namumutla. Ibinalita ni Padre Sibila ang nangyaring pagkakasagutan nina Padre Damaso at Ibarra. Mapapangasawa ni Maria Clara si Ibarra. Mayaman siya at inaasahan kong hindi niya iibigin ang magkaroon ng sino mang kagalit na maaaring makahadlang sa kanyang kayamanan at kaligayahan. Mabuti. Ang biyenan at manugang ay kapwa atin. At kung sakali namang kalaban, ay mabuti nang siya'y lumantad. Ikabubuti ng ating banal na korporasyon ang magkaroon ng mga katunggali kaysa tayo'y lagi nang magkakamit ng mga papuri. Kailangan tayong matuto at magpakabuti. Ang pagtataas ng buwis sa ating lupain ay hindi na dapat, sapagkat ang mga Indio ay natuto ng mamili ng mga lupain sa iba't ibang pook at lumalabas na kasimbuti rin ang sa atin o kaya'y higit pa. Naibalita ni Padre Sibila na ang tenyente hindi rin nagsumbong sa Kapitan General at nangako pang makikisa ng tapat kay Padre Damaso. Pagkatapos ng mga balitang ito'y nagpaalam na si Padre Sibila. Hindi na nagsumbong ang tenyente, ngunit nakarating ang nangyari sa Kapitan General, kaya't nilakad nitong mapaalis si Padre Damaso. Ayaw ko nang magkaroon ng mga basag ulo. Alam kong maraming pari ang ayaw sumunod sa aking utos at ginamit ng mga pari ang kanilang pamamaraan upang mailipat si Padre Damaso sa isang bayang higit pang mabuti kaysa kanyang pinanggalingan. Kung hindi lamang ang malang bayang ito'y maaari nating maituwid ang mga maling palakad ng mga taong iyan. Samantala, natapos na ang pakikipag-usap ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago. Hindi malaman ni Kapitan Tiago ang gagawin nang umalis si Padre Damaso. Bumuntong hininga habang payaot dito. Ang katakatakay pinatay ni Kapitan Tiago ang mga ilaw at kandilang patungkol sa paglalakbay ni Ibarra na kanyang ibinigay kay Maria Clara na itulos nang ito ay umalis. Ang San Diego ay isang bayang malapit sa baybayin ng isang lawa at pinagigitnaan ng malalaking bukirin at palayan. Bunga ng kahangalan at masasamang hilig ng nagsisipagtanim, ang mga inaani sa bayay binibili lamang ng Tsino sa murang halaga. Kitang-kita ang kabuuan ng bayan mula sa kampanaryo ng simbahan. Kaakit-akit malasin ang tanawin mula rito. Gayunman, mapapansin sa pagtanaw sa kabuuan nito ang isang tila pulong gubat na nasa gitna mismo ng kabukiran.
Iginagalang ng mga tao ang gubat dahil sa iniingatang alamat. Sinasabing isang matandang Kastilang matatas managalog ang nakarating sa loob ng gubat. Natuklasan niya ang isang puok na dinadaluyan ng tubig na mainit. Ipinagpilitan niyang bilhin ang lugar sa mga nagsasabing may-ari. Kanya itong binayaran ng mga damit, hiyas at salapi, subalit hindi na nakita ang matanda. Isang araw, natagpuan ng mga pastol ang matanda na nakabitin sa puno ng balete at nabubulok na. Mula nooy kinatakutan na ang gubat. Ang mga hiyas na galing sa matanday pinagtatapon ng mga babae sa ilog, at ang damit na may kanilang sinunog. Makalipas ang ilang buwan, isang binatang mestizo na nagngangalang Saturnino ang dumating sa puok na nabili ng matandang Kastila. Sinasabi niyang siya ang anak ng namatay. Nang tumanda si Don Saturnino ay saka lamang niya naisipang mag-asawa. Ang napangasawa niya ay isang taga-Maynila at sila'y nagkaanak ng isang lalaki, si Don Rafael na ama ni Crisostomo. Si Don Rafael ay napamahal sa mga taga-bukid dahil sa kanyang kabaitan at kabutihang makisama. Umunlad ang mga pananim, umani ng marami hanggang dumami ang mga nagsipanirahan doon. Nang lumaon, ang malaking bahagi ng gubat ay naging isang ganap na bayan. Nagkaroon ng kurang Pilipino at nang mamatay ito, isang kurang Kastila ang napalit, si Padre Damaso.